Magandang araw po mga ka-recap. Kumusta po kayo? Atin nang balikan ang kwento ni Logan McClane at ang kanyang plano para yumaman. Pagkatapos nga makita ni Logan ang taong hinahanap niya na si Philip, ay agad na niyang sinimulan ang kanyang plano. Agad niyang ginawa ng magic contract si Philip para hindi na ito makawala sa kanyang mga palad. Sa loob ng isang kainan ay nag-usap ang dalawa at agad na niyang binigyan ng misyon si Philip. At ito ay bumilig ng karne ng kalok gamit ang 1,000,000 ginto. Nagulat at napasigaw si Philip sa sinabi ni Logan. Baliw daw ba siya? Sino ba ang nasa matinong kaisipan na gagastos ng 1,000,000 ginto para lang sa karne ng kalok? Pinatahimik siya ni Logan at baka daw marinig sila ng ibang tao. Mas kikita pa daw sila kahit higaitan pa niya sa 1,000,000 ang ay lalaan para sa karne. Hindi sang-ayon daw si Philip sa gusto ni Logan pero wala siyang magagawa kung sigurado na siya dito. Tinanong niya si Logan kung ano sa tingin niya ang presyo ng kalok kung bibilhin ng mga tao. Ayon kay Logan ay wala pa masyadong halaga ang kalok sa ganitong panahon. Sa katunayan ay baka sinusunog lang ito ng mga tao dahil sa pag-aakalang nakakalaso nito. Kung maghahanap lang sila ng mga taong magdadala sa kanila ng mga kalok ay 200 ginto ay sapat na kasama ang transportasyon. Mas makakatipid sila kung maramihan ang pagdala ng mga kalok para makatipid sila sa transportasyon. Sinabi ni Philip na mukhang tama naman daw ang plano ni Logan pero mukhang nasa plano din daw niya na kumuha ng mga mersenaryo para sa malawakang paghahanap ng mga kalok sa buong kaharian. Tama daw sagot ni Logan, tinanong niya si Philip kung meron daw bang mali sa paraan niya. Sinabi ni Philip na mali nga siya. Nasabi na nga nila na ang mga katawan ng kalok ay sinusunog lang ngayon. Kung magbabayad na lang sila sa mga merchant para magdala sa kanila ng kalok ay di na kailangan ng malawakang mersenaryo para gawin ito at mas makakamura pa sila. Marami daw merchant na magbebenta ng kahit ano para sa pera, at kahit sa tingin nilang basura na mga kalok ay gagawa nila ng paraan para makabenta. Baka nga daw ibigay lahat sa kanila lahat ng kalok sa kaharian kapag sinabi lang nilang bibilhin ito. At hindi lang yon, nakatay na ang mga ito. Nabigla si Logan sa narinig kay Philip. Sulit ang perang ibinayad niya kay Philip. Iba talaga kung mag-isip ang future gold bug ng imperyo. Sinabi ni Philip na huwag ng problemayan ni Logan ang tungkol sa pera. Isa pa ay nakadepende naman ang buhay niya sa negosyong itatayo ni Logan kaya gagawin niya ang makakaya niya. Binigyan pa ng isang misyon ni Logan si Philip. Kapag bumalik na daw si Logan sa kanilang mansyon ay gusto niya munang maiwan si Philip sa Kyle para bilhin ang mga bagay na nasa listahan. Nalito si Philip sa listahan, cartridge na gawa sa ironwood galing sa imperyo. Spring at mga glue. Tinanong niya si Logan kung gagawa daw ba ito ng maraming laruan. Nakangiti siyang sumagot kay Philip at sinabi na mas maganda pa sa laruan. Sa isip niya ay hindi pa pwedeng sabihin kay Philip na ito ay para sa mga sandata na gagawin niya. Ang sandatang planong gawin ni Logan ay ang ginamit ng imperyo para sakupin ang kaharian ng Grandia sa nakaraang buhay niya. At depende sa kondisyon ng digmaan, kayang mabigla ng isang ordinaryong sundalo ang isang kabalyero gamit ang sandatang ito. Nabilin na niya kay Dwayne ang pagkuha sa mga mersenaryo bago siya umalis. Kapag naturuan ng mabuti ang mga mersenaryo sa paggamit nito ay may lamang na sila sa darating na digmaang regional. Pero ang problema niya ay ang craftsman na kayang gumawa ng ganito. Kailangan niyang makahanap ng taong magaling sa ganitong larangan. Kailangan niya din ng taong magtaturo sa mga mersenaryo. Pagkalipas ng 2 araw ay naiwan na si Philip sa Kyle at si Logan naman ay pumunta sa syudad ng mga mersenaryo, ang Heron. Sinadya niya ang taong nagngangalang Kai Solan. Isang A-rank mersenaryo. Inalok niya ito para maging instructor pero agad siyang tinanggihan nito. Hindi pa daw niya nasubukan magturo sa iba. Sinabi ni Logan na hindi naman ito masyadong mahirap. Kailangan niya lang turuan ang mga C-rank na mersenaryo. Hindi daw sigurado si Kai Solan kung ano ang narinig ni Logan tungkol sa kanya pero ang tanging nagawa niya lang ay gabayan ang mga baguhan at di pa nakapagturo ng kahit ano. Mas mabuti pang maghanap na lang ito ng propesyonal na tagaturo. Sa isip ni Logan ay alam niya ang kapasidad ni Kai Solan dahil nakatrabaho na niya ito noon, kaya niyang gamitin lahat ng mga sandata at sobrang galing nitong sumakay ng kabayo, at ang tunay na galing ni Kai Solan ay lumabas nang naging isa siyang instructor. Ang lahat na naturuan niya noon ay naging magagaling na mersenaryo. Pero alam niya paano mawawagi si Kai Solan, biglang inalok siya ni Logan ng 4,000 ginto.
Naisip ni Kai Solan na ang gaya niyang mersenaryo ay kaya lamang makakuha ng 2,000 ginto sa isang buwan. Pero dinobol niya ito, pero tinanggihan niya ulit si Logan. Tinaasa ni Logan sa 6,000 ginto. Tinanggihan pa rin niya ito. Sinabi ni Logan na tila wala na siyang magagawa. Tinaasa niya sa 7,000 ginto. Nagalit si Kai Solan dahil mukhang sinasabi ni Logan na kaya niyang bilhin gamit ang pera. Tinaasa ni Logan sa 8,000, pero biglang nagbago ang isip ni Kai Solan at tinanggap ang alok ni Logan at nagpasalamat ito. Habang naglalakad ay nalaman din ni Kai Solan na si Logan ang panganay na anak ng mga McClane. Tinanong ni Logan kung hindi ba magtatanong si Kai Solan sa kanya kung bakit siya naghahanap ng mga mersenaryo. Sinagot lang siya ni Kai Solan na hindi na niya kailangan malaman, ang importante ay mababayaran siya ni Logan. Natuwa si Logan. Habang naglalakad ay nakasalubong nila ang mga nagbebenta ng alipin. Sinabi ni Kai Solan na hindi lang kilala sa mga mersenaryo ang syudad nila kundi pati na din mga alipin. Dahil simula sa kinakatayuan nila ay bentahan na ng mga alipin. Alam daw ito ni Logan at kaya sila nandito dahil bibili sila ng alipin. Nakita sila ng isang nagbebenta at akala nito ay mga wala silang alam. Nilapitan niya si Logan para lokohin pero laking gulat niya nang kasama niya si Kai Solan. Sa isip ni Logan ay tama lang ang pagkuha niya kay Kai Solan. Dumating na sila sa isang tindahan na maraming gwardiya. Mukhang tamang lugar ang napuntahan nila. Sinabihan ni Logan ang matanda na gusto niyang bumili ng dwarf. Tama daw ang lugar na pinuntahan nila. Sagot ng matanda. Sa loob ng tindahan ay maraming ibang klase ng mga alipin at kasama na dito ang mga elves. Inalok pa ito sa kanya ng matanda pero pinatahimik siya ni Logan. Nakita na nga nila ang hinahanap nila at ito ay ang dwarf. Ang nasa harap daw nila ay isa sa mga ekspertong craftsman. Mukhang maswerte si Logan dahil nakahanap siya ng expert rank na dwarf. Tinanong ni Logan kung magkano ang dwarf. Sinabi ng matanda na nagkakahalaga ito ng 200,000 ginto. Nagalit si Logan sa matanda at sinabi na makhan na maliit siya nito. Walang magawa ang matanda kung hindi babaan sa 50,000 ginto. Hindi makapaniwala si Kai Solan na nagawang tumawad ni Logan sa matandang yon. Sinabi ng dwarf kay Logan na napakatusaw nito. Basic lang daw ito, sagot ni Logan. Tinanong ng dwarf kung saan na daw siya patungo. Sinabi lang ni Logan na sa mansyon sila ng McClane pupunta at gagawin niya ang ipapagawa sa kanya. Magagaling daw ang mga dwarf sa paggawa ng mga bagay pero iba ang sitwasyon kapag alipin. Kapag wala daw silang motibasyon para magtrabaho ay hindi sila makakagawa ng maganda. May naisip si Logan. Sinabi niya na 20 taon. Kapag ginawa daw ng dwarf ang kanyang pinakamagaling sa mga susunod na 20 taon, ibibigay niya ang kalayaan niya at maaari na itong makabalik sa bundok kung saan siya nanggaling. Ang 20 taon ay maikli lang para sa mga dwarfs. Nagliwanag ang mga mata ng dwarf sa narinig niya kay Logan. Habang nag-uusap ay dumaan sa kanila ang tumatakbong batang lalaki. May bitbit itong batang babae sa likod at ang mga mata nito ay magkaiba ng kulay. Sino kaya ang batang ito at ano kaya ang magiging epekto niya sa kwento ni Logan? Ang batang nakasalubong ni Logan ay isa palang alipin na tumatakas kasama ang kanyang nakakabatang kapatid na babae. Sa kasamaang palad ay nahuli sila ng lalaking nagmamay-ari sa kanila. Mukhang nasugatan pa niya ang isang tagabantay habang tumatakas sila kaya ganoon na lang ang galit sa kanila. Sinipa siya ng lalaki dahil kinagat pala niya ito para lang makatakas pero pinuprotektahan pa rin niya ang kanyang kapatid na babae. Sinabi ni Kai Solan na umalis na lang sila dahil mga alipin ang mga ito na pagmamay-ari ng nakahuli. Alam daw ito ni Logan pero sa isip niya ay tila nakikilala niya ang bata. Asul na buhok, pula at asul na mga mata. Tama nga siya. Ito ay si Victor. Nagulat si Logan. Hindi niya inaakala na makikita niya dito ang kilalang Noble Slayer at napakalakas na aura user sa nakaraan niya. Kilala si Victor bilang isang alipin na tumakas pagkatapos na patayin ang kanyang mga master. Tinugis siya ng mga kabalyero at siya ay nagtago. Pagkalipas ng 10 taon ay nagpakita siya at gumagamit na ito ng aura. Patunay ito na nalagpasan niya ang katayuan ng isang normal na tao. Inubos niya ang lahat na miyembro ng pamilya na nagmay-ari sa kanya. Simula noon, lahat ng mga noble na nakikita niya sa kaharian ng Grandia ay hindi niya pinapalagpas at dito siya nakilala bilang Noble Slayer na gumagamit ng aura.
Naisip ni Logan na kapag tutulungan niya si Victor ngayon ay siguradong magkakaroon siya ng malakas na aura user na makakasama sa kanyang laban. Nahuli na nga si Victor ng mga tagabantay pero kinagat niya sa paa ang isa sa mga ito. Sa isip ni Logan ay ito lang ang isang problema kay Victor, masyado siyang mabangis. Pero kung ito lang ang problema ay kaya niyang disiplinahin ito. Sisipain na sana ng lalaki si Victor pero pinigilan ito ni Logan. Nagulat ang lalaki dahil hindi niya naramdaman ang presensya ni Logan na lumapit na sa kanya. Sino daw ang taong ito? Nakita niya ang simbolo ng mga McClane sa kanyang armor at napagtanto ng lalaki na isang customer ang nasa harap niya. Tinanong ng lalaki kung ano ang maipaglilingkod niya. Sinabi ni Logan na gusto niyang bilhin ang mga batang alipin. Sinabi ng lalaki na kakaiba ang mga batang ito, may kulay ang mga mata kaya medyo mahal daw ito, pero walang pakialam si Logan at sabihin na lang daw kung magkano ang mga batang ito. Kumurot ang noo ni Logan nang marinig niyang 10,000 ginto ang bawat isa. Sa isip ni Logan, ang isang matibay at batang alipin ay nagkakahalaga ng 300 ginto lamang. Masyadong nanlalamang ang lalaking ito para sa mga batang buto at balat lamang. Isa pa ayaw niyang kumita ng malaki ang mapang-abusong lalaki sa harap niya. Sinabi ni Logan sa lalaki na 30 alipin ang halaga ng isang bata na halos nasa bingit na ng kamatayan. Masyadong mahal ito, kukunin niya ito sa 500 bawat isa. Mas mataas na ito kaysa normal na presyo ng mga alipin. Pero sinabi ng lalaki na wala pa daw ito sa orihinal na presyo ng mga alipin, nagalit si Logan at para daw pinagmumukha siyang hindi alam ang mga presyo ng alipin, natakot ang lalaki. Naisip niya na si Victor ay palaging nadudulot ng problema kaya mas mabuti pang ibenta niya na lang ito. Walang nagawa ang lalaki kundi ibenta si Victor sa presyong sinaad ni Logan. Pagkatapos nga nito ay plano ng bumalik ni Logan sa kanilang mansyon. Habang naglalakad ay nagising ang nakatulog na si Victor, binati siya nila kay Solon at Logan. Mabilis palang gumaling si Victor dahil sekretong naglalabas siya ng force para ibigay kay Victor at para makarecover ito. Walang nakakahalata nito pero napansin ni Logan na ang nakakabatang kapatid ni Victor na babae ay parang naramdaman ito. Inisip niya na lang na nagkataon lang ito, bigla naman tumalon si Victor mula sa likod ni Kai Solon at inatake si Logan. Naiwasan lang ito ni Logan at sinakaw si Victor. Sinabi ni Logan na mukhang puno ng fighting spirit ang batang ito. Pero nagkakamali siya kung inaakala niya na katulad siya sa mga taong nagbebenta ng mga alipin. Natakot si Victor sa kay Logan. Mabuti daw ito at puno ng fighting spirit si Victor pero piliin ito ang kakalabanin para maiwasang masaktan, sana ito na ang huling babala na gagawin ni Logan sa kanya. Kung susunod ito sa kanya ay titiyakin niya din na ligtas siya at ang kanyang nakakabatang kapatid. Sinabi niya din kay Victor na plano niya itong gawing kabalyero. Hindi makapaniwala si Victor sa narinig kay Logan, kapag naging kabalyero na daw siya ay magiging isang honorary noble na siya at makakaalis na sila sa estado na pagiging alipin kasama ang kanyang nakakabatang kapatid. Tumingin si Victor sa kapatid niya at sinabi kay Logan na gagawin niya ito. Napagtanto na ni Logan na ang nakakabatang kapatid niya ang paraan para mapakalma ang bayolenteng si Victor, magsisimula ang pagsasanay ni Victor pag nakabalik na sila sa mansyon. Tinawag ni Logan si Hamar, ang dwarf, lumapit ito kay Logan. Sinabi ni Logan na gagawa na siya ng kontrata ngayon at ito ay isang magic contract. Nakasaad dito na pagkatapos ng 20 taon na pagtatrabaho sa kanya ay ibibigay niya ang kalayaan sa kanya at maaari siyang bumalik sa kabundukan. Napaluha si Hamar sa sinabi ni Logan. Hindi makapaniwala si Hamar na gagawin talaga ni Logan ang sinabi niya. Nagpasalamat siya kay Logan at tinawag niya itong master. Sa isip ni Logan ay nagtagumpay siya sa unang hakbang ng kanyang plano at higit pa ang nakuha niyang mga tao na makakatulong sa kanya. Babalik siya sa mansyon at maghahanda na sa rehiyonal na digmaan. Pero sa pagkakataon yon ay walang alam si Logan. Ang mga di magagandang kwento-kwento tungkol sa kanya ay lumaganap na sa McClane. At lahat ng ito ay sinasalo ni Rick. Ano kaya ang naghihintay kay Logan pagbalik niya ng mansyon? Alamin natin ito sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sa inyong nagustuhan. Huwag pong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe po sa ating channel. See you soon. Bye!